Maririnig din po natin ngayon ang pinagmamalaki nating empleyado sa Senado. Empleyado dahil siya po ay tunay na nagtatrabaho. Sa katunayan, ilan po sa mga naipasang batas, kagaya ng Doktor para sa Bayan Law, Department of Migrant Worker Law, at ang bagong batas na trabaho para sa Bayan Law. Yes, alam mo Pastora Ana, ayang mga binanggit mo, ilan lang yan, gatuldok lang yan sa napakarami ng batas na naipasa ng ating minamahal at ginagalang na senador. And of course, bukod pa po roon, siya rin po ang ating SIBAC Party List Representative from 2002 to 2010. At syempre, amen, siya ang chairman ng KKB Movement for many years. Nasaan ang mga KKBs? Mahina, hindi ganyan sumigaw mga KKBs. One more time. Asaan ang mga KKBs? Praise the Lord. Praise God. At alam mo, Pastora Ana, hindi lang yan. Siya rin ang gumawa sa TESDA bilang kolehiyo ng trabaho. Kaya kinikilala natin siya at tinatawag na TESDA Man. JIL people around the world, let us all welcome our Senate Majority Leader, Senator Joel Villanueva. Salamat po. God is good! And all the time! Palakpakan nga po natin ang buhay at makapangyarihang Diyos! Hallelujah! Sabi po ng Psalms 127 verse 1, unless the Lord builds the house, the laborers build in vain. Kaya po ngayong araw na ito, alam natin kung sino ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Jesus is Lord Church worldwide. At dahil siya ang nagtatag na ito, wala pong makakagiba, walang gawa ng kaaway ang magtatagumpay because Jesus is Lord. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Happy victorious anniversary sa inyo pong lahat. Kagalakan po natin na i-acknowledge ang ating mga guests na kasama po natin. Unahin ko po ang ating Chief Justice Esmundo ay narito po. Maraming salamat. Palakpakan po natin siya. Ang isa sa aking pinakamatalik na kaibigan sa Senado, ang Deputy Majority Leader ng Senado, Senator J.V. Ejercito. Babanggitin ko rin po yung aming Senate President, Mig Subiri. Pumunta na ho. May official trip po kami doon sa Europa. Kami po ni Senator JB na iwan, bantay bahay muna pero susunod po kami. Kaya salamat sa mga kasamahan natin sa Senado, si Senator Sani Angara, siya po yung principal author ng ating resolusyon. Sila Senator Cayetano, Senator Marcos, Senator Tolentino, Senator Bato de la Rosa, Senator Lito Lapid, Senator Francis Tolentino, Senator Bongo, Senator Bong Revilla, at marami pa hong iba. Binanggit ko lang po yung ilan sa lahat ng mga senador na nag-sponsor at nagbigay pugay at kinilala ang kontribusyon ng JIL Church. Palakpakan po natin sila. Tanong ko po, bakit po kayo naririto? JIL people from Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide, bakit po kayo naririto? Are you here because you are grateful to God? Napakasarap magpuri at magpasalamat sa Diyos. Lahat po tayo may testimonya. May kanya-kanya tayong testimony kung papaanong binago ng Diyos ang ating buhay, kung papaano tayo tinawag at pinili ng Diyos sa kanyang ministeryo.
Dito po sa entabladong ito, taon-taon, nagte-testify ako. Natandaan ko noon, halos 8 taon, hindi ako magkaanak. Ngayon, kasama ko si Jaden at si Gwen. Meron na po akong 2 anak. Kahit nasabi ng siyensya, hindi daw ako magkakaanak. Marami tayong tinetestify. Ako ho'y lumaki, literally, sa JIL Church. Literally, ako po ay pinakain ng ministeryong ito. Pinalaki, pinag-aral, inaruga. Bilang isang pastor's kid, nakita ko po kung papaano lumago ang simbahan at iglesia ng Diyos. At dumating din po sa aking buhay na nangarap po ako, balang araw, gusto ko ring maglingkod sa Diyos. Gusto kong maglingkod sa bayan at sa ating Panginoong Diyos. Hindi po tumagal ang panahon. Ako ho ay naging pinakabatang miyembro ng Kamara de Representantes through SIBAC Party List. Pagkatapos po, nilagay po tayo ng Diyos bilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Noynoy Aquino. At pagkatapos, the rest is history. Tumakbo po tayo bilang senador at tayo din po ay nanalo for the glory of God. Pinagmamalaki din po natin yung ating kontribusyon bilang Kristiyano dito po sa institusyon ng Senado. Nung dati po, ang mga OFW nalilito, saan pupunta? Sa OWA ba? Sa POEA? Diyan ba sa DOLE? Diyan po sa Intramuros. Tapos babalik na naman doon sa Ortigas. Hindi alam saan pupunta. Ang daming bahay, ang daming bubong. Nung tayo po ay tinawag ng Diyos sa Senado, inisponsoran natin at inotor. Ang ngayon ay Department of Migrant Workers for the glory of God. Amen? Binabanggit po natin ito sapagkat ito po yung DNA ng bawat JIL people. Tayo po ay parte ng nation building. Alam natin yung kakulangan ng trabaho, ipinasa din po natin yung Tulong Trabaho Act. Nang sa ganoon, may libreng training, libreng scholarship program na kung saan magkakatrabaho agad ang ating mga kababayan. Noong pong nakaraang eleksyon, ang hirap po kasi kami ni Senator JB, independent. Wala kaming ulo, wala kaming presidente, wala kaming stage na pupuntahan araw-araw para mangampanya. Higit sa lahat, ang pinakamasakit po sa akin, tatakbo na ako bilang senador, wala na ang nanay ko, wala na ang kapatid ko na best friend ko, si Johnny. Wala na si Sister Dory at si Johnny. Ang hirap po. Pero kahit po ganoon, hindi tayo iniwan, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Romans chapter 8 verse 31, if God is with us, no one, no circumstances here on earth can be against us. Amen? Come on, you can do better than that. Hallelujah! Sa bawat JIL people, lahat tayo nakakaranas ng trials. Lahat tayo nakakaranas ng iba't ibang klaseng problema sa buhay. Nung tinanggap natin si Kristo Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, hindi ibig sabihin, hindi na tayo mamumroblema. Amen po ba? Ang problema, problema pa rin. Ang bundok ng problema, bundok pa rin. Pero yung dating mahirap akyatin, yung dating hindi natin kayang pagtagumpayan, pagkasama natin si Kristo, tayo ay mas magaang ang pakiramdam, mas madaling magtagumpay sapagkat kakampi natin si Kristo. Amen? John chapter 16 verse 33 says, in this world there will be troubles, there will be tribulations. But God said, be of good cheer.
be of good cheer. Why? Because God said, I have overcome this world. Can we give the Lord the best clap offering of praise? Sabi ko nga po, namimiss ko si Sister Dory at saka si Johnny. First time natin, nasa Luneta, wala na sila, nandun na sila sa langit. May sasakit pa kaya mawalan ng ina at kapatid in almost just 2 months. Nakakamiss na nga po talaga sila. But they have already finished the race. Nung time po na dinidebate yung doktor para sa Bayan Law, inalay ko yung effort ko na yon para kay Mami at kay Johnny. Bakit? Si Johnny, isa yung doktor na tumitingin sa kanya eh. Wala nang ibang espesyalista sa Pilipinas. Dati po, sa 3 doktor, 10,000 tao ang binabantayan. 3 doktor. Sabi ng WHO, dapat 10 doktor sa 10,000. Pero sa Pilipinas, 3 lang. Sa ibang parte ng Pilipinas, wala pang ni isang doktor. May 209 municipalities with 0 doctors during that time. 3 rehiyon lang sa Pilipinas ang mayroong public school of medicine. Imagine. Pero ginamit pong instrumento ng Diyos ang inyong kapatid sa Panginoon upang isulong ito. At ngayon po, batas na ang doktor para sa Bayan Law, libre na ang matrikula, libre na uniforme, gadget, pati review fees, libre. Pag nakatapos ka at nakapasa doon sa board exam, may trabahong naghihintay sa'yo. May bonus pa po, may bonus pa. Yung dati na 3 regions lang ang wala, ang meron, 3 regions lang dati ang may public school of medicine. Ngayon, baligtad na. Ngayong mga oras na to, 3 regions na lang ang walang public school of medicine. And by next year, we will be able to complete all the regions in the Philippines that would offer public school of medicine for the glory of our God. Marami po akong pwedeng i-testify. Pero ang masasabi ko lang, ang Diyos, hindi po nagkulang sa atin. Sabi po ni David, I am young, but now I am old, but I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. Yan po ang ating Panginoong Yesus. Marami pong nangyayari sa mundo ngayon. Kaya ang call ngayong anniversary ay revival. Bakit po? Kasi po, kailangan na ang mga tunay na anak ng Diyos ay mag-shine so that our light may be seen and glorify the kingdom of God. Ang revival po, conditional. Just like salvation. Pinagmamalaki natin sa JIL Church, hindi komo namatay ang Panginoong Jesucristo. Nabuhay na maguli. After 3 days, it doesn't necessarily mean or automatic, pupunta ka na ng langit. Amen po ba? Hindi po totoo yun. Nung namatay ang Panginoong Yesus, nabuhay na maguli, may regalo po siyang kaligtasan. Ang regalo na ito, pag binigay ko po sa inyo, itong cellphone na ito, pag niregalo ko po sa inyo ito at umuwi kayong bahay, ang tanong, inyo po ba ang regalong ito? Hindi po. Kailangan tanggapin mo yung regalo na yon. Tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas at magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Uulitin ko po, may kondisyon. Ang revival, gaya ng salvation, may kondisyon din po. Bago mo maranasan yung sinasabi ng Panginoon na no eye has seen or hear, no ear has heard of the great things that God will do in your life. May kondisyon. Dapat, ano po? Malinis ang iyong sisidlan.
Ready ka na tanggapin ang regalo ng Diyos. Kaya ang tanong ko po ngayong hapon na ito, are you ready? People of God, are you ready? Alam niyo po, minsan merong gustong sumahod ng tubig mula sa alulod pag umuulan. Nung umulan po, tuwan-tuwa yung tatay kasi sabi niya, ay, yung mga drum, sinasahod na yung tubig. Pero nung matapos umulan, tinignan po yung drum, nandun nga sa ilalim ng alulod. Pero ang problema, hindi po tinanggal ang takip ng drum. Wala po na naipong tubig. Minsan may mga Kristiyano gustong tumanggap ng regalo, pero hindi naman siya handa. Minsan gusto niyang maranasan ang pagpapala ng Diyos, pero hindi pa siya ready. Kailangan, pag humarap tayo sa Diyos, di ba, sabi ng Biblia, present yourselves unto God, holy and acceptable to Him. Parang nag-charge ka ng telepono, nilagay mo yung dulo ng charger, pero hindi mo naman sinaksak. Mag-charge ba yung phone mo? Hindi po. Kaya po, JIL people, ngayong anniversary ng JIL, maging ready po tayo na isang sisidlan na kung saan pupunuin ng Diyos ang ating lalagyan, ang ating sisidlan ng daluyan ng kanyang pagpapala nang sa ganoon mag-glorify ang pangalang Jesus. Amen po ba? Ang last verse po na isi-share ko, Daniel 11:32 letter B. Those who know their God shall be strong and carry out great exploits. Amen po ba? Magwawakas po ako sa isang kwento. Meron pong isang bata sa isang baryo, pinanganak bulag. Meron po siyang kapitbahay, nag-aaral maging doktor. Nung nakatapos po, yung kapitbahay niya ay doktor. Nakita po siya at tinawag at sabing, akong gagamot sa'yo. So ilang buwan ini-examine yung bata, ilang buwan ini-examine. Hanggang dumating yung pagkakataon na naging ganap na doktor na yung kanyang kapitbahay. Sabi nung kapitbahay niya, operahan ko ang iyong mga mata nang sa ganoon magkaroon ka ng oportunidad na makakita. Tuwan-tuwa po yung bata, excited. Noong pong inoperahan yung bata, tatanggalin na po yung benda. Tuwang-tuwa po yung bata. Yung araw na yun, tatanggalin na yung benda ng kanyang mga mata. Excited na excited siya. Unti-unti po, tinatanggal yung benda sa kanyang mata. Nung matanggal po yung benda sa kanyang mga mata, unti-unti, yung batang pinanganak na bulag, unti-unti nakakita ng liwanag. Unti-unti nakakita ng iba't ibang kulay. Unti-unti nakita ang buong paligid. Nagtatatalon po siya sa tuwa, sa galak. Nagsisisigaw, salamat, salamat. Sa sobrang excitement niya yung bata, lumabas ng klinik. Nagtatakbo sa kalye ng kanilang baryo, nagsisigaw, nakakakita na ako, nakakakita na ako, now I can see the whole world. Nakakakita na ako. Tuwang-tuwa po siya. Hanggang sa naisip po ng bata, teka lang, yung doktor ko iniwan ko, takbo po ulit siya, takbo. Dok, maraming salamat, Dok. Maraming salamat, Dok. Alam nyo naman po, mahirap lang kami. Dok, alam nyo naman, wala akong pambayad. Paano kita masusuklian ang iyong kabaitan? Ang sabi po nung doktor, JIL people, please listen carefully. Ang sabi po nung doktor, iho, alam na alam kong wala kang salapi. Alam na alam ko na wala kang pambayad sa akin.
Alam ko na wala kang kakayahan para ako'y bayaran. Pero ang gusto ko lamang sa iyo, iho, lumabas ka ng kalye. Sabihin mo sa buong baryo na ako ang iyong doktor. Ako ang dahilan kung bakit ikaw ngayon ay nakakakita. Listen carefully please, JIL people. Ang Diyos na ating pinupuri at sinasamba, hindi lamang paningin ang ibinigay sa atin. Hindi lamang sense of sight. Binigyan niya tayo hindi lamang ng buhay at oportunidad na magtagumpay sa buhay. Ang binibigay niya po sa atin, buhay na walang hanggan. Come on, you can do better than that. Oh, hallelujah! Ihahayag ko ang kaluwalhatian ng pangalan mo. Sasambahin kita sa iyong Come on, join me! Oh, karangalan! Karangalan at kabanalan ay para lang sa iyo. Kapangyarihan at kalakas ay para lang sa iyo. Ihahayag ko ang kaluwalhatian ng pangalan mo. Sasambahin kita sa iyo. Sa unibang pagkakataon, karangalan at kabanalan. Karangalan at kabanalan para lang sa iyo. Kapangyarihan at kalakasan. Kalakasan para lang sa iyo. Every JIL people now, ihahayag ko ang kaluwalhatian ng pangalan mo. Sasambahin kita sa iyong Kabanalan. ihahayag ko ang kaluwalhatian ng pangalan mo. Sasambahin kita sa unibang pagkakataon. Kabanalan. Ilakas po natin ang ating tinig. Kaluwalhatian ng pangalan mo. Sasambahin kita sa iyong Kabanalan. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng kaluwalhatian, ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po ay mag-iisa at magsabi ng